Matapos may sakatuparan ni Emmanuel Baquero Navarrete ang maging Unified Junior Lightweight World Champion nitong ika-28 ng Pebrero sa pamamagitan ng 11th round TKO na panalo laban kay Eduardo Sugar Nunez. Buwan ng Marso inutusan ng WBO ang kampo ni Navarrete at Pinoy boxer Charlie Suarez na ayusin ang kanilang rematch upang gampanan ni Navarrete ang kanyang mandatory obligation and at the same time magkaroon na ng linaw ang kanilang first fight na nauwi sa kontrobersiyang no contest. Binigyan sila ng WBO ng 20 days para asikasuhin ang kanilang rematch. Subalit higit isang buwan na ang nakalilipas ay wala pa rin konkretong balita kung saan na nga ba patungo ang Navarrete Suarez 2. Marami pa namang mga Pinoy fans ang na-excite ng pumirma ng promotional deal si Suarez sa pamosong promoter na si Samson Lukowich nitong Marso. Maraming nag-expect na ang pagpirmang ito ni Suarez ay lalong magpapabilis ng pagkakasa ng kanilang rematch ni Navarrete. Subalit parang walang nagbago mula Top Rank papuntang Samson Boxing. Mabagal pa rin ang progreso sa minimithing rematch ni Suarez. Sa latest interview sa ESPN Knockout kay Emmanuel Navarrete, maging siya sinabi niya mismo na nakalutang sa wala ang laban. Aniya, sa tingin ko ang laban kay Charlie Suarez ay nakalatag na pero tila walang gaanong interes mula sa iba't ibang panig. Marami pang bagay ang nakabinbin sa ere. Sa palagay namin may mga laban na mas may appeal para sa publiko, para sa platform at para sa akin mismo. Pero hindi pa namin alam sa ngayon, wala pang konkreto. Maaari nasa landas na tayo patungo sa total unification ng dibisyon at yun ang personal kong gusto. Bagamat hindi pa konkreto pero sana sa mga susunod na araw ay maayos na ang lahat para makapaghanda na kami ng gusto sa paghahabol ng mithiing yon. So sa tono po ng pananalita nitong si Navarrete, willing siyang bigyan ng rematch itong si Suarez. Pero dahil nga po sa bagong partnership ng Top Rank at ng The Zone, mukhang mas bibigyan po ng green light ng The Zone at ng Top Rank kung maikipag-unification si Navarrete kaysa dumipensa lang kay Suarez. Dahil yun po ang trending sa mundo ng boxing ngayon, ang pagkolekta ng lahat ng belts at maging isang undisputed champion ng isang boksingero. Isa pang problema dito ni Suarez mga amigos na nakikita ko hindi po agresibo ang Samson Boxing sa paghabol ng rematch kay Navarrete. Idagdag pa natin dyan na ang Samson Boxing ay mas nakalinya sa PBC Boxing. Pero gayon pa man, hindi pa naman po tuluyang sarado ang pintuan ng rematch ni Navarrete at Suarez. Pero medyo nakakabagabag lamang po dahil 20 days po yung ibinigay na palugit ng WBO, subalit lagpas isang buwan na po at wala pa rin pong aksyon na nangyayari. Wala pang malinaw na direksyon kung saan patungo ang Navarrete Suarez 2. Samantala sa iba pang balita, magkapatid na Fernando Jr. at Amado Vargas, anak ng boxing legend na si Fernando Vargas Sr., kapwa pumirma sa BKB o Bare Knuckle Boxing. Sina Fernando Jr. na may kartadang 17 wins, 1 loss with 15 knockouts at Amado Vargas may kartadang 13-0 with 6 knockouts ay kapwa mayroong promising career sa mundo ng boxing. Pero willing po silang dalhin ang Vargas Dynasty sa lumalakas na liga ng BKB. Marami na rin mga dating world champion sa mundo ng boxing ang lumipat sa BKB tulad din na former world champion Paulie Malignaggi na makakalaban nga po ng ating pambato na si Rolando D sa darating na May 16. Para sa BKB Super Welterweight title. Defending champion po ang ating pambato. Pero ang maganda po sa pagkakakuha ng BKB sa magkapatid na Vargas ay kapwa nasa prime po ng kanilang boxing career. Ang Vargas brothers nang ito ay kanilang mapapirma. Hindi katulad nila Paulie Malignaggi at Yoriorkis Gamboa na kapwa matatanda na nang tumawid sa BKB. Malasahin ang baraha, patunayan mo sa'kin ha. Sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha. Sa bayan ko sa bayan, papalag ako para sa bayan. Basagan na bungo para sa'kin, putek, pabor, pangayan. Walang preno,